Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo Ginoong Ram. Ako nga po pala si Ginoong Urbano T. Grapador III, ang nagapag-ulat sa suliranin na sa Akademikong Pananaliksik. Ang suliraning Akademikong Pananaliksik, aralin dalawa pagbuo ng suliranin. Paglalahad ng suliranin, ito ay ang pinakasentro ng pananaliksik. Ito ang dahilan at focus ng isang pananaliksik. Ang mga suliranin ang pinakalaman ng tatalakayin sa bahagi ng pananaliksik na paglalahan ng interpretasyon ng datos na maiugnay naman sa buod, konklusyon at rekomendasyon. Dahil dito nakabuo ng pamagat, kaya batay sa pamagat ay nakabuo naman ng suliranin. Dahil nakabuo ng suliranin, kaya nagresulta sa pagkakaroon ng buod, konklusyon at rekomendasyon. Dahil may nakalap na datos, kaya nakaroon ng paglalahad at interpretasyon. Dahil nailahad ang datos at may interpretasyon, kaya naglatag ng mga hakbang ng siyang dahilan kaya nakalap ang mga datos. Pagbuo ng suliranin. Ito ay anumang bagay o nais na bigyan ng paliwanag o nais patutuhanan sa isang pananaliksik o hypothesis. Ito ang binibigyan focus ng anumang pananaliksik. Saan nagmumula ang suliranin? Una, kapaligiran at komunidad. Pangalawa, classroom at interaction. Pangatlo, araw-araw na karanasan. At ang panghuli, kultural, teknolohiya at tuklas. Katangian ng suliranin, mahalaga at may interes ang mananaliksik. Pangalawa, pakinabang sa sarili o komunidad. Pangatlo, hindi pa lubhang nasasaliksik. Pang-apat, naglalatag ng bagong kaisipan. Panglima, matatapos sa takdang panahon. At ang panghuli, malayo sa legal o moral na balakid. Gabay sa pagbuo ng suliranin. Una, sang-ayon sa pamagat. Pangalawa, tiyak at hindi malawak ang saklaw. Pangatlo, makakamit sa takdang panahon. Pang-apat, maayos at sunod-sunod ang pagkalahad. Panglima, madaling maintindihan. At panghuli, matiyak na variable kung kinakailangan. Konklusyon. Ang suliranin ay pundasyon ng pananaliksik. Dahil dito, ito ay malinaw, makabuluhan at nasusukat. Ang tamang pagbuo ng suliranin ay gabay sa matagumpay na pananaliksik. At ngayon, dadako naman tayo sa aralin 4 na pinamagatang ang suliranin. Ang pagbuo ng suliranin. Una, nararapat na may interes sa pagsasaliksikin. Pangalawa, magbasa ng mga kaugnayan na literature at pag-aaral na itlahala sa iba't ibang journal, sa Google Scholar, sa mga aklat, sa mga thesis at sa disertasyon. Pangatlo, pagtuunang pansin ang paksa na may maiambag sa sarili, sa lipunan, maging edukasyon at iba pang larang. Pang-apat, isalang-alang ang panahon na gugulin sa inyong pananaliksik kung ito ba ay kaya sa isang semester, isang taon, o mahigit pa na hindi lalagpas sa itinakdang oras kung ito man ay requirement sa inyong kurso. Panglima, lahat ng pananaliksik ay nangangailangan ng pinansyal na aspekto. At ang panghuli, gumawa ng pananaliksik na napapanahon subalit may materyales kang magagamit o literature at pag-aaral o makapagkukunang datos na magagamit, kaya magbasa ng mabasa bago pumili ng paksang sasaliksikin. Saan kinukuha ang mga suliranin sa pananaliksik? Una, pakikinig ng mga balita. Pangalawa, pagbabasa ng thesis, disertasyon, journal, aklat at iba pang sanggunian. Pangatlo, pag-oserba sa ating kapaligiran, ginagalawan, magiging sa tahanan at sa lipunan. Pang-apat, pagsa-search sa internet. Panglima, sa prosesyon na napili. At ang panghuli, pagdalo ng mga webinar o seminar hinggil sa mga presentasyon na pananaliksik at alamin ang mga resulta at rekomendasyon sa nagawang pananaliksik.
Ayon naman kay Ardales, may tatlong paraan pagkuha ng panaliksik. Una, sariling karanasan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema sa buhay na maaaring pagkuhanan ng panaliksik. Pangalawa, sentido common. Mula sa ating mga isipan, nakabubuo tayo ng panaliksik batay sa sariling ideya na nalilika sa ating isipan. Pangatlo, teorya. Ito ay tumutukoy sa nabuong hypothesis sa isinisagawang pag-aaral. May dalawang tungkulin ng teorya ayon kay Cosby, 2008. Ang teoryang nagsasaayo sa nagpapaliwanag ng iba't ibang ebidensya o realidad. Pangalawa, nakapaglilika ito ng bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagtuon ng pag-iisip para mapansin ang mga bagong aspekto ng gawi. Kung gayon, ang teorya ay nagsisilbing gabay para sa obserbasyon ng mundo. Paano ginagawang tiyak ang suliranin? Ang paglalahad ng suliranin ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik na binubususi tuwing tinitignan ang inyong papel. Halimbawa, ang paksa ay patungkol sa panitikan. Paglalahad ng suliranin. Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Dito nakasentro o nakapokus ang pag-aaral ng isang individual o pangkat ng mga mananaliksik. Tinalahad o inilalarawan dito ang suliraning kaugnay sa kalagahan ng paksa at tiyak ng suliranin, pangkalahatan at tiyak na layunin sa isinagawang pag-aaral. Ayon kina Calmorin at Calmorin, 2006, madaling matandaan ang katangian ng suliranin gamit ang acronym na ito. S stands for specific, tiyak ang pagkakalahad ng suliranin. M stands for measurable, madaling masukat sa pamamagitan ng mga instrumentong gagamitin sa panaliksik sa pagkalat ng datos. A stands for achievable, kayang abutin sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknik sa estadika upang makuha ang tamang resulta. R stands for realistic, makatotohanan ang mga lumabas na resulta at hindi ito dinaya. T stands for time-bounded. Ang time frame o paglalaan ng panahon ay mahalaga sa bawat gawain. Mas paiksing panahon sa bawat gawain ay mas mabuti kayang gumawa ng plano kung papaano hahatiin ang oras sa bawat gawain. Sa madaling salita, gumawa ng schedule. Ano ang IMRAD? Ayon kay 2012, ang IMRAD pinaka-dominanteng format na ginagamit sa mga pangunahing journal ng sosyolohiya sa Estados Unidos ng Amerika. Nabanggit ni Arnelia, 2014. I stands for introduction. Ano ang mga suliraning pananaliksik? Ang layunin, hypothesis ng pananaliksik. Bakit isinagawa ang pananaliksik? M. Metido. Ano-ano ang kagamitang ginamit sa pagsasagawa ng pananaliksik at ang mga kalahol sa pagsasagawa nito? Kailan, saan, at paano isinagawa ang pananaliksik? R stands for resulta. Napatunayan ba o napalaanan ba ang mga hypothesis? Ano ang natuklasan batay sa mga layunin ng pananaliksik? At ang panghuli, D, discussion. Bakit mahalaga ito? Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga nauna ng pananaliksik hinggil sa paksa? Ano ang implikasyon ng mga natuklasan? Ano ang kaugnayan nito sa hinaharap? At ang panghuli, hypothesis. Ayon kay Gay, ang hypothesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan, bagay na hindi pangkaraniwan, pangyayaring naganap na o magaganap pa lamang. Ang hypothesis ay tumutukoy sa tiyak na nagpapahayag na suliranin sa isinagawang pag-aaral. Halimbawa,
Ang pamagat ay salik na nakaapekto sa akademikong performance ng mga piling mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa Pilipino sa panahon ng mga pandemya. Pangkalahatang suliranin, nilalalon ng pag-aaral na ito na malaman ang mga salik na nakaapekto sa akademikong performance sa Pilipino ng mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo na nagpapakadalubhasa sa Pilipino sa panahon ng pandemya. At yun lang po at maraming salamat.